my personality, ganun siya. Parang titingnan ka niya as a tao. Parang, ang sarap na sasabihin niya na, kasi meron siyang isang interview after nung pageant. Parang sinabi niya na parang royalty daw yung kinalakihan ko na hindi daw parang hindi niya in-expect ata na galing ako sa hindi masyadong mayaman na pamilya. Pero the way daw na mag-act ako, the way daw na nasa stage ako, parang someone na galing sa royal family. Regal, very, very regal and very, very elegant. At saan mo nakuha yung ganong tindig? Actually, siguro po sa mga training na rin and yung dahil sumasali na nga ako ng pageant before pa, parang alam ko na dapat ganon, alam ko na dapat ganito. Bini-playback mo yung tape, tinitingnan mo kung paano ka maglakad, ganon? Oo, tinitingnan ko, ay mali yung lakad ko dyan, ay ang bilis-bilis, ay ang pangit ganito. So every time na titingnan mo siya, ikino-correct mo kung ano man yung mistake na nakita mo doon sa sa paglalakad or the way mo na mag-act sa stage. Pag ikaw ay nakakita ng mapapangasawa, anong mga hinahanap mo sa isang lalaki? Okay lang. Siguro hindi masyadong siguro normal lang. Normal level. Hindi rin masyadong gwapo, hindi masyadong pangit. Hindi masyadong gwapo. Gusto ko, pero hindi masyado. Hindi masyadong gwapo. Ano naman? Kasi po pagka masyadong gwapo, parang meron ng boundary sa pagiging mas maganda sa'yo. Hindi naman po, parang wala ka lang masyado kaagaw. Talaga? Okay, so ikaw ay looking forward to rearing a family, di ba? Kasi nga, hindi mo nakilala yung tunay mo mama, but you have a stepfather. I have. And obviously, okay naman yung ganung blended family setup. Ikaw, meron ka bang mga pamahiin kung paano ka pinalaki at ito ay gusto mong ituro o ipaalam sa iyong magiging anak? Ano yung isang magandang nakagawian o pamamaraan ng pagpapalaki sa iyo ng iyong magulang? Siguro and even your po, stepfather. Yes, my stepfather, he was very nice. Siguro hindi po pamahiin. Parang something na parang na-transfer sa akin ng nanay at tatay ko na respeto talaga sa ibang tao. Kasi kung may respeto ka sa kanila, definitely irerespeto ka din ng taong ito. And respeto sa family mo, kahit saan ka makarating, kahit anong achievement ang magawa mo sa buhay mo, huwag mong kakalimutan ng family mo. Kasi sila pa rin yung nandyan eh. Matapos na lahat ng yan, maghirap ka man or yumaman ka man, ang family mo nandyan pa rin yan. And definitely, ang mother at father mo, yung respeto talaga sa kanila na kahit ikaw ang bumubuhay sa mga kapatid mo or kahit ikaw ang nagbibigay ng financial support sa kanila, huwag mo silang ititreat as someone na mas bata sa'yo or sisigaw-sigawan mo or something. Kasi nanay mo at tatay mo yan eh. Parang nung bata ka, sila yung nag-alaga sa'yo, sila yung nagpalaki sa'yo. Sinasabi, Venus, na pag malaki na ang kagaya natin, no, na medyo matandaan na tayo, ang nagiging parang ama at ina tayo ng ating mga sariling magulang. You become, di ba? Totoo po Kasi yun. pag matanda na sila, meron na silang kakayanan, sinusuportahan mo sa financial. Totoo po parang yun. ikaw yung nagiging nanay. Ganito ba ang nararamdaman mo ngayon? Well, sa ngayon, mother nanay mo? ko pa rin ang nanay ko talaga. Parang, hindi mo sa kanila kailangang ipa-feel na nawawala na yung pagiging nanay nila kasi nag-earn ka na or kaya mo na yung sarili mo. Hindi ganon. Kahit siguro mag-earn ka ng kahit gaano pagkadami-dami, nanay mo pa rin yan. Ipa-feel mo sa kanila na kailangan mo pa rin yung suporta nila. Kailangan mo pa rin yung advice nila. Kailangan mo pa rin yung paglalambing ng parents mo. Kasi parang, ang sarap pa rin po sa pakiramdam na kahit galing ka sa trabaho, sobrang pagod ka sa buong araw, pero pag uwi mo, nandiyan ang nanay mo. Pagluluto ka niya, nandiyan Anong siya na, niluluto? ay, si mama, ang galing niya po magaling. Ang galing niya magluto ng sinigang. Laing, ang galing niya rin, sobra. Sinigang Favorite ko po na yun. baboy. Baboy. Oo. So kung meron ka pang gustong ma-improve sa iyong kakayanan, whether sa paaralan, formal man ito o informal, anong gusto mong pagbutihin pa sa sarili mo? Actually, gusto ko rin po na mag-aral pa talaga. Gusto, if ever, master or doctoral, if ever, meron noon sa course ko, or other courses na pwede kong pang i-take. Pero as of now, parang since sabi ko nga po ako, bunga ako ng isang foundation, hindi ako makakagraduate kung hindi dahil sa foundation na to. So, gusto ko rin po talagang tumulong sa mga, like, yung mga high school students na matatalino, may kakayahang mag-aral pero walang kakayahan yung pamilya nila na pag-aralin sila. Gusto ko po talagang gawin yun. Gusto kong tumulong doon sa foundation na pinanggalingan ko. Para at least maging inspiration po doon sa mga tao na
may kaparehas na experiences sa akin or kaparehas na buhay na hindi nila ine-expect na yung buhay pala ang ganda-ganda na kaya rin pala nating mag-excel kung alam mo yun, magpupursige lang tayo at mag-aaral na mabuti. Paano na napunuan ng nanay mo yung absence ng iyong tunay na ama? Si mama po kasi parang ano siya, sabi ko nga po, hindi lang siya nanay, parang kaibigan. Every time may problema ako, si mama, umiiyak ako kay mama. Kung tatay nandyan siya, nagtatrabaho siya, nakikita niyo po, nagsasaka siya, kahit babae siya, kaya niya magsaka. So, hindi ko na feel na... Hindi mo naramdaman ang pagkawalan ng isang ama Hindi at that po. point? Hindi po. Actually, ngayon may mga nagtatanong, gusto mo pa bang makita ang tatay mo? Lagi ko lang po sinasagot, if it's God's will na magkikita kami. Pero kung ayaw na ng Panginoon, okay lang sa akin. Kompleto na ako. Meron akong stepfather. So, ang sinasabi ba ng nanay mo, after Doha, hindi na sila nakapag-usap ulit? Hindi na po. Hindi Meron na sila silang communication. Oo. Siguro 5 years old po ako meron. Like, nagpapadala ng gatas ang tatay ko, yung mga From ganun. Doha or from India? From India na po siguro. Opo. Pero after that, parang siguro nakapag-asawa na rin ng tatay ko. Hindi ko po alam kung buhay pa siya ngayon. Pero kung siya ay mga ilang taon na siya ngayon kung siya Siguro ay po buhay pa? si mama is 59, siguro Bata mga pa rin. opo, siguro Oo. mga 56, mga ganon, 54. Walang picture ang mama mo? Meron po akong picture no ng tatay ko. Asan na? Hindi ko na po alam kung nasan ngayon, pero ang kasamaan nito, naka-shade siya. So hindi ko makita yung mukha niya, nakakainis. Kasama yung mama mo doon sa Hindi picture po, na siya lang yun? mag-isa. Ang tangkad-tangkad niyang lalaki, tapos matangkad. payat din siya, tapos nakaganon siya sa TV, tapos naka-shade siya. Naka-shades at kuha to sa Doha. Siguro po, hindi ko Oo. alam kung saan Oo. yun Pero kuha. madali maghanap ng mga tao ngayon. Merong isang... Actually, ginugoogle ko po siya. Like sa Hindi Facebook, Google. hinahanap Merong isang, kumbaga, archive ng lahat ng mga family tree sa buong mundo. Kukwento ko sa'yo pagkatapos. Baka Sige mahanap po. mo, diba? Pero actually, hindi ko rin po kasi alam lahat ng details tungkol sa kanya. Kung kailan ba yung birth date niya, hindi ko alam. Ano bang state, saan ba siyang state nakatira, hindi ko rin po alam. So, may mga information na kailangang isupply, hindi ko mahanap. Pero hindi naman yun ang magiging purpose ng pagpapatuloy mo, no? Ng kung ano man ang plano mo na hanapin. Pero isa ito sa importanteng Opo, gusto syempre. mong mahanap. Gusto ko rin po diba? talaga. Kailangan malaman. Sino po bang anak ang hindi gusto na gusto mo mahanap rin ang tatay niya? magkaroon ng partner, ng boyfriend. Syempre Naghahanap po. ka rin. Naghahanap ka Hindi, rin. nag-iintay daw. Nag-google. Nag-iintay. Okay, nag-iintay. Iba yun sa naghahanap. Okay, so hindi siya masyadong agresibo. And then, yung mga plano mo sa buhay mo ay anything that will be a major plan Yes. of yours. Pagkatapos nitong pageant night, your duties to as being Binibining Pilipinas Universe. Ano po? Trabaho na. Trabaho siguro. Siyempre po, nasimulan na din natin like beauty pageants, parang kasama na rin sa pagiging celebrity. So, siguro pagpapatuloy ko po kung ano man yung nasimulan ko. And kung siguro may opportunities for international modeling, I would love to do that. Lahat siguro ng opportunities na dadating, i-grab ko as long as bata pa ako para at least ma-maximize natin. Okay, a practical message to everybody there who aspires to become a beauty contestant and a title holder like you. Ano ang parting words mo sa kanila? Yung mga gustong sumali, bata pa sila, nag-aambisyon na sila maging... Actually, alam ko po na maraming like kabataan ngayon ang gustong maging beauty queen. Like, sobrang dami. Ang daming mga nagme-message sa akin na idol nila ako. And ang sarap sa pakiramdam na gano'n yung treatment nila. Siguro kung gusto nyong maging beauty queen or kahit ano man ang gusto nyong pangarap sa buhay, gusto nyong maabot sa buhay nyo, siguro perseverance lang and prayer talaga sa Panginoon. Alam natin na lahat ng nangyayari sa buhay natin, there is a reason kung bakit nangyayari yon. And huwag nating sisihin ang Panginoon kung may mga trials man tayong pinagdadaanan or kung may mga problema man na dumating sa buhay natin. Isipin lang natin na merong purpose, merong reason kung bakit binibigay sa atin yon. So, siguro ngayon, siguro nasa baba tayo or meron tayong malaking problemang kinakaharap. But definitely, pag natapos yan, kung ano yung main goal mo, kung ano yung gusto mong ma-achieve sa buhay, mangyayari at mangyayari yun. Kung iisipin mo lang at pagpupursigihin mong gawin. Thank you very much. Thank I'm you so happy much. and honored Thank you to so meet much, Miss Tina. Maraming salamat. Si Miss Venus Ra, fourth runner-up sa Miss Universe at saka siya ang Binibining Pilipinas Universe. Maraming salamat. That's all the time we have. Talk to us again next week on Talk Back.